First, what are we going to do in case of fire? Just remember the mnemonic safety. SAFETY. First, sound the alarm. Alam po ba natin kung saan located ang ating mga alarm systems dito? Sino po hindi nakakalam kung saan located ang alarm system natin dito? Yun po yung maliit na red button na pinipindot kapag meron po tayo madidetect na smoke or fire. Di po ba? Yun lang po. Simple as that is already sounding the alarm. Next, advise firefighters. Kapag na-alarm na po natin ang buong building or kung nasaan man po tayo, next thing we need to do is advise, call for help. Mostly po kasi ang ginagawa ng karamihan, nag-Facebook muna, nagla-live. Maganda po yan, actually. Kasi po, nagbibigay tayo ng information at awareness din po sa mga tao po nakakapanood po ng live natin. But before we do that, we make sure that we already asked for help. And we know that help is coming. Kasi po, kapag tayo po ay nagbigay ng info, madedelay lang po lalo. Kasi po, imbes na parating na yung tulong, ang lahat po busy sa panonood po kung ano na nangyayari dun sa sitwasyon. So, it's a good idea na mag-live po tayo as long as we provide the right information already. Like, bibigay natin saan yung location po, for example, ng nasusunod. Meron na po bang parating? Ano po ang status? Hindi po yung mag-live tayo pagkatapos reklamo, saan ang tulong walang dumadating. Naiintindihan po ba ako? Alright, next, fight fire. Now, how do we fight fire? This is applicable lalong-lalo na po kapag kaya pa nating apulahin ang kapag kaya pa nating apulahin ang apo. Alright. Okay, so sorry po kasi nag-feedback po kasi sa speaker. Okay lang po ba? Okay lang po. Nakaka-distract po ba? Hindi naman po. Okay lang naman po. Alright. Going back, next is the fight fire. Applicable po ito kapag kaya pa natin apulahin. And we are going to use, ano po ginagamit natin mostly? Ano po ba ang nakikita natin na available dito sa paligid natin? Kapag tayo po ay nakakita ng sunog? Fire extinguisher, tama po. Meron po ba dito hindi marunong gumamit ng fire extinguisher? Pakitaas po ang kamay. Sino po sa inyo ang hindi marunong gumamit ng fire extinguisher? So, ibig sabihin lahat po, marunong po. Let's do the now. So, we're going to give a little demonstration po on how to use. Para po sa iba, mga nahihiya po siguro magtaas ng kamay. So, bibigyan po tayo ng demonstration ni Sir Judy. Now, how to fight fire? Kapag kaya po natin, use the fire extinguisher. And how do we use the fire extinguisher? Just remember the mnemonics. PPAS. PPASS. First, kung mapapansin nyo sa pinakataas po ng fire extinguisher, meron pong pin na para siyang singsing na nakapasok sa loob. Yan po nagsisilbing lock niya and safety. So, titwist po natin yan kasi mostly na-stuck na po yan or meron pong nakalock sa kanya. So, we have to twist the pin and then next, pull the pin. Pag natanggal na po natin yan, mapitigan na po natin yung lever. And that's the time na makakalabas po yung chemical galing po sa loob. Now, before we do that, we make sure that we aim the nozzle already. Bakit po? Kasi kapag piniga po natin yan at hindi pa natin hawak ang nozzle, delicate po yan. Ang bubuga po ng chemical yan ay sasabog po pa kung saan. Make sure that you already have the nozzle. It's already aimed sa base of the fire. And then after that, you may now squeeze the lever para po lumabas ang chemical and then sweep side to side. Bakit po side to side?
Kasi po kapag yan ay sinuwit natin ng patas, bubuga po ang chemical pabalik sa atin at delikado po yan. Naiintindihan po ako? Alright. Thank you so much, Sir Judy. Now, going back to safety. Kapag hindi na po natin kayang apulahin ang fire, that's the time we evacuate. Alam po ba natin dito yung mga designated evacuation routes natin? Nagko-conduct po ba tayo dito, ma'am? Ma'am Julian? Yes. So, nagkakaroon din po kayo ng fire drill, di po ba? Sino po dito mga sumasali sa fire drill? Ayun, may nakikita ko. Very good. Ayan po. Napaka-importante po niya na kapag nagkakaroon po ng drill, kailangan alam po natin kung saan yung designated evacuation route natin. Bakit po? Para hindi po tayo labo-labo. At hindi po magpapanik ang lahat. Napaka-importante po niya na kahit po nag-i-evacuate tayo, systematic po ang galaw natin. Naiintindihan po ako? Alright. Next, tell others. Bakit kasama ang tell others? Importante po ito na kasi hindi po lahat ng tao may awareness o nakakaalam kung ano ang nangyayari sa paligid. Maaari tayo, nakapag-sound alarm tayo, nakapag-advise tayo na meron ng sunod na nangyayari, parating na ang tulong. Pero may mga ibang tao po na busy sa cellphone, may kausap, o baka yung iba na break time, natutulog. Hindi po ba? Hindi nila alam yung nangyayari. We have to make sure that we tell everybody para wala pong left out at walang left behind. And lastly, you get clear. When you say you get clear, you make sure that you yourself, yung mga kasama natin, clear lahat. Check natin, meron po ba silang mga sugat? Kailangan po ba ng medical attention? And what? Naiintindihan po? Alright. So that's what we're going to do in case of fire situation. Next, what if your clothes catches fire? Simple lang po. This will save yourself, lalo na po kapag wala tayong kasama. Pag wala tayong kasama, hindi natin alam ang gagawin natin. All you need to do, stop, drop, and roll. Pag sinabi pong stop, hinto lang po tayo, and ibig sabihin, huwag po magpapanik. Drop to the ground, bakit po? Kasi pag nasa baba po tayo, makakapag-roll po tayo safely as long as we keep our face or our head safe also. And then roll. Gulong lang po tayo, pabalik, huwag lang po ng isang direksyon. Just make sure na kung nasaan po tayo para po maabula po yung sunog. Lalong-lalo na po kapag ang nasusunog ay ang likod po natin. Kasi hindi po natin may nakikita. Why do we need to roll? Kasi po kapag tumakbo po kayo, mas lalo pong lalakas ang apoy. Lalo na po kapag nahanginan, lalo po yung mag-i-ignite. Imbis na maapula, lalo po yung mag-i-ignite. So we need to do is stop, drop, and roll. Next, for earthquake safety, alam naman po natin ang lahat ito, no? Drop, cover, and hold. Pag sinabi po natin drop, cover, and hold, hindi po yung bababa lang tayo, tapos hanap tayo ng tataguan natin. Yes, hahanap po tayo ng tataguan natin, but we make sure that we are holding that. Kasi bakit po? Kapag kayo ginagawa Thank you. Pwede ba to dito? For example, lamesa, pinatataguan natin na hindi natin hinawakan. Wala kang lalagyan. Kapag gumalaw po yan, gagalaw, susunodin po yan. So, ibig sabihin, kailangan po, hawak-hawak po natin, and hindi na po natin kailangan magdaan ng ulo. Please take note of this, ano po. Kapag nagda-drop, cover, and hold tayo, hindi na po natin kailangan takpan ng ulo dahil meron na pong nakatago na po tayo sa ilalim. Safe na po tayo. We need our hands to make sure na safe po yung hinahawakan natin. Kasi napapansin ko din po kapag nagkakaroon po ng drill or earthquake drill, Drop, ang cover, ginagawa po ng hold. karamihan, nagda-drop, cover, and hold po sila. Pero nasa ilalim na sila ng lamesa, puro mga nakayuko ba at nakahawak pa sa ulo nila. Naiintindihan po ba? Alright. Now, if you're, for example, you're in bed, just stay there. Protect your head with a pillow.
If you're outside, stay away from buildings, walls, and power poles. Alam naman po natin yan. Siyempre, delikado po, no? Kagaya po na nangyari nung Monday, nakita naman po natin kung nakapanood po ng video sa atin kung paano po nag-collapse, lalo na po kahit po yung mga matitibay na buildings. Now, if you're driving, stop where it's safe, turn on your hazard lights, and stay in your vehicle. For people in wheelchair, put the brakes on in a safe place and protect your head. And anywhere else, drop, protect your head, and stay until the shaking stops. Lastly, in case of tsunami, yan. Isa pa po ito, no, napaka-delicate po, no? Bakit po? Dahil kapag tayo po ay nakaramdam ng napakalakas na lindol, ang kasunod po niyan ay possible na tsunami. Especially tayo po dito, no? Sa Ayala Malls, kasi po, nandyan lang po ang dagat sa atin. Shoreline po tayo. Paano po ba natin malalaman yan? Pagparating ng tsunami after the earthquake. Later, sasabihin ko po. Now, in case of tsunami, go to higher ground. Kapag natapos po yan, ano po ba, gano'ng kataas? It says here 4 meters or 13 feet above. Gano'n po ba kataas ang 13 feet? 4 meters. Alam niyo po ba yung clearance ng isang footbridge kapag tayo po ay tumatawid? Mapapansin niyo po yan, meron po nakalagay sa taas, clearance 4.3 meters at least. Yan po ang ating magiging palatandaan. Gaano kataas ang possible na tsunami na darating sa atin. Dahil sabi po dito, at least 4 meters above the ground. Tutusin po, no? Gaano po ba kataas ang 4 meters? Mas mataas pa siya sa second floor. Minsan abot pa ng third floor. Dito ba? So, ibig sabihin po, pag tayo ay naka-receive ng tsunami warning alert, go to higher ground or move towards away from the shore. Naiintindihan po ako? Okay. Alright, now let's go to the orientation proper. For the objectives, we're going to differentiate emergency and disaster, identify the elements of disaster, identify the types of hazards, enumerate the 6 phases of an earthquake drill, and know the contents of an emergency survival kit or 72-hour go-back kit. Okay. Now, let's start with emergency. Let's define it. Ano po bang ibig sabihin pag sinabi natin emergency? An urgent, unexpected, and usually dangerous situation that poses an immediate risk to health, life, property, or environment and requires immediate action. So, ibig sabihin, kapag urgent, dangerous, unexpected, any situation, ibig sabihin emergency. Kapag, halimbawa, nagluluto ako sa bahay, naghihiwa pala ako ng sibuyas, nasugatan ako sa kamay, emergency na po ba kagad siya? Sino po nagsasabi emergency kagad yun? Wala naman, ano? Bakit? Sinasugatan lang ako. So, ibig sabihin, kaya ko pa maglakad na first aid sa sarili ko. Now, what if bigla akong inatake sa puso ng mandawod? Disasters. Emergency na po ba siya? Yes. Yes. Yun lang po ang pagkakaiba nun. Alam niyo natin kapag emergency na ang isang sitwasyon. Next, what is disaster? Disaster is a serious disruption of the functioning of a community or society involving widespread human, material, economic, or environmental losses and impacts which exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own resources. Ang haba ng Bakit hindi ganun din binibigay ni Carl? Let's put it in a layman's term. Ano daw po ang ibig sabihin ng disaster? Pag disaster daw po, ibig sabihin na disrupt ang function ng isang community. Naapektuhan ng isang komunidad. Ano-ano ang mga naapektuhan dito? Nawala na kabuhayan ng tao. Naapektuhan ang kalikasan. Maraming gamit ang nasira or nawala.
economic impact. Ibig sabihin, nagkaroon ng isang sitwasyon na malala, malawakan. Naiintindihan po? Okay. May picture po tayo dito na isang bahay na susunog. Sino po ngayon na magsasabi sa akin na ito ay isang emergency or disaster? Let me first ask, is this an emergency or disaster? Emergency. Isang bahay lang po ang nasusunog. Emergency. Disaster. Emergency pa lang yun, di ba? Ayun, may sabi emergency, yes. Emergency pa lang po ito. Bakit? Kasi po, meron pa po tayo mga resources na kaya nating apulahin itong sunog na ito. Hindi pa siya malawakan. How about this one? Disaster. Yan, ang dami ng bahay na susunog, ano? Hindi natin alam kung gaano nakalawak ang sunog na ito. Yes, matatawag na natin siyang possible na disaster kapag meron na marami na nasugatan or nawala ng buhay. Siyempre, destruction na ito, no? And malay ba natin, baka mamaya commercial area pala ito. So, ibig sabihin, meron din siya economic loss. So, nalalaman po natin yung pagkakaiba ng emergency and disaster. Okay. How about this one? Sino po ang familiar sa picture na ito? Tacloban. Tacloban yan. Sino po ang nakakaalala ng picture na ito? Yolanda yan. Yes, ma'am. Very good. Ito po ay picture ng aftermath ng Super Typhoon Yolanda. If you will notice po, no, Andun pa yan residential yung, area siya. ayan na yung barko. Pero, bakit may Andun pa barko sa gitna? So, ibig Hindi na sabihin, nila Asan yung barko? search na yun, Yung may blue. inabot mismo yung ganun kalaking barko Nadaan kami nandun. papunta ng residential area. At kung mapapansin Tinanggal ninyo, nila. Hindi na nila may tinanggal. Bakit? Parang naging ano na nila yun. Tourist spot? Hindi, parang memory. This is an exact image of a disaster situation. And this is also one reason why we are doing this orientation to everyone para po hindi na tayo maulit sa ganitong sitwasyon. Naiintindihan po ba ako? Okay. Yolanda pala yan. Now, let's move on. Bago po natin matawag na magkakaroon ng isang disaster, may mga elemento po yan. Alamin po natin kasi kapag meron po tayo ng mga elemento na ito, ibig sabihin may possibility ng disaster. Ano-ano po ba yung mga yun? First, hazard, vulnerability, exposure, capacity, and risk. Isa-isahin po natin yan. Madali lang. Hazard. Pag sinabi natin hazard, bantang panganib. So, ibig sabihin, wala pa yung panganib, pero nagbabanta siyang magkaroon ng panganib. Ano po bang ibig sabihin nun? Any situation that may threaten or cause any injury to life or danger to property. Now, if you will notice, meron pong picture dito ng isang tao na natataranta, hindi alam pa paano papatayin yung faucet. Bakit? Kasi may nakaiwang bukas ng lababo, gripo sa lababo. At anong nangyari? Dulas. Umapaw siya hanggang sa sahig. Ngayon, may dumaan ng mga tao or may dumaang tao, nag-cause siya ng accident dahil nadulas. Question, ano po ang naging bantang panganib dun sa picture na yun? Pagod yung ulo. Ano ang matatawag nating hazard dun sa picture na yun? Take a guess po. Ano po ba yung nag-cause ng pagkadulas ng tao? Yung umapaw na tubig. Hindi na isara yung ulo. Yes po. Yung naging bantang panganib dito ay yung mismong tubig sa sahig. Nagigets po ba natin? Kasi kung wala yung tubig sa sahig, walang madudulas. Di po ba? So again, ano po ang naging hazard dito? Yung tubig sa sahig. Right? Another example, kapag halimbawa tayo nasa bahay natin,
Isang extension wire lang ang ginagamit natin, tapos lahat ng mga appliances natin sabay-sabay nakasaksak ang ginagamit natin. Ano po ang bantang panganib natin doon? Yung extension wire. Bakit? Anong possibility o pwedeng mangyari? Sunog. Nagigets po natin? So ano po yung naging hazard? Yung extension wire. Nagigets po ba natin? Okay. Next, vulnerability. Pag sinabi natin vulnerability, ito po yung ating vulnerabilidad or kahinaan. Paano po ba natin siya masasabi? Sabi dito, the characteristics and circumstances of a community system or asset that make it susceptible to the damaging effects of a hazard. Ibig sabihin, sila yung mga sistema or asset natin na unang-unang makakaramdam dahil sila yung susceptible pag nagkaroon ng hazard. Example, sa ating community, meron tayong tinatawag na vulnerable sectors, di po ba? Pakiname po nga, sino-sino po yung mga yan? Senior citizens. Sino pa po? PWDs. Ano, baby? Mga buntis or pregnant women. Children, Yung may yes. saksak ng inwashing. Bakit po natin sa tinawag na vulnerable sectors? Because they are susceptible. Part of our society that's susceptible when it comes to the damaging effects of the hazard. Kaya yun din po ang reason kung bakit meron silang sarili na priority lane. Dahil kapag sa mga ganitong sitwasyon, sila po yung mga una natin dapat unahin at bigyan ng priority. So pag nagkaroon po ng disaster, sila po ang unang-unang maapektuhan. So tayo po, for example, sa bahay natin, meron po tayong mga vulnerable people, dapat po bibigyan natin sila ng ating atensyon. Naiintindihan po ba? Same po sa mga situation natin. Malalaman po natin kung gaano tayo ka-vulnerable kapag nasa isang sitwasyon po tayo. Naiintindihan po ba ako? Next. Exposure or pagkalanta. The situation of the people, infrastructure, housing, production capabilities, and other tangible human assets located in the hazard-prone areas. So, pag sinabi po natin exposure, pagkalanta. Kapag tayo po ay may mga hazard sa paligid natin, tayo ay considered na exposed. Exposed po saan? Exposed po tayo sa disaster. Example, yung mga tao po nakatira sa tabing ilog or sa mga creek, ano pong hazard prone sila? Anong maaaring mangyari sa kanila? Lalo na kapag paulan ng malakas. Baha, di ba? Yung mga tao pong nakatira dito sa coastal area, yung mga barangay po natin, kapag lumindol ng malakas, ano po ang pangalawang panganib nila? Tsunami. Yung mga tao pong dikit-dikit, isa lang pong kontador ginagamit sa bahay pero 5-10 bahay ang gumagamit. Ano po ang panganib nila? Sunog. Ibig sabihin, ito po yung mga nakapaligid sa atin na exposed tayo na maaaring magkaroon ng panganib na maaaring maging disaster. Naiintindihan po ba ako? Yes, ma'am. Thank you po. Next, capacity. Pag sinabi natin capacity, this is the kakayahan or the combination of all strengths and resources available within a community, society, or organization that can reduce the level of risk or effects of a disaster. So, ito daw naman yung ating strength. O, di ba? Yung ating capability or kakayahan. Kung meron tayo nito, kaya nating labanan si hazard or si disaster. Pag wala tayo, di ba? Yun ang sabi nila. So, importante po meron tayo nitong elemento na to para po malabanan natin si disaster. Pag sinabi natin kakayahan or capacity, hindi lang po ito yung ambulansya natin, fire truck natin, yung mga resources natin,
Mga tao po, resources din po yan. People, resources din po ang tawag dyan. Ngayon po, ang ginagawa po natin ngayon is capacitating people. So, ibig sabihin po, binibigyan namin kayo ng kakayahan at kaalaman. And now, we are doing that. Maaari nyo din pong i-share itong capacity na ito sa iba. Bakit? Kapag ginawa po natin yan, lalawak pa ang ating capacity or kakayahan. Okay po ba yun? Yes po. Bakit po? Napaka-importante po niyan. Knowledge is also capacity. Bakit? Sabi nga po nila, ligtas ang may alam. Tama po ba ako? Yes po. Next, risk. Combination of the probability of an event and its negative consequences. So, ito na po yun. Yung mismong panganib, masusukat na natin ito dahil sa mga elemento na meron tayo. Paano po ba yan? Sabi daw po dito, may formula. Risk is equals to hazard times vulnerability times exposure over capacity. Kung mapapansin po ninyo, lahat po ng negative elements nasa taas, samantalang yung positive elements nag-iisa sa baba. So ngayon, malalaman natin kung gaano tayo ka-risky or gaano kataas ang panganib natin dahil sa formula na ito. Kapag na tayo ay napapaligiran ng hazard, maraming vulnerability, at tayo ay exposed, mababa ang ating capacity or wala tayong kapasidad, tataas ang ating risk. So anong dapat natin gawin? Labanan natin yung mga negative elements at mas palakasin natin si capacity. Bakit? Para bumaba ang value ni risk. Naiintindihan po ba yung formula? Opo. Simple lang po yan ha. Pag sinabing si panganib or si risk, siya yung susukat kung ano-anong elemento meron ka. Kapag na-overpower ni capacity, si hazard, si vulnerability at si exposure, si risk mo ay bababa. Pero kapag wala kang capacity, mataas ang hazard mo, mataas ang vulnerability mo at ikaw ay exposed, tataas ang risk mo dahil wala kang panlaban na capacity. Naiintindihan po ba? Okay. Now, with regards to the pictures na nakikita natin, mapapansin niyo po merong bundok, may malaking bato sa taas, may mga taong nakatira sa ilalim o sa baba ng bundok. Isa po itong picture ng upcoming disaster. Bakit po? Nandito po lahat ng elements. Isa-isahin po natin. Ano po ang hazard sa picture? Yung bato na nasa taas ng bundok. Ano po yung ating exposure? Ang banda. Kitang-kita, expose sila dahil nandiyan ang mga tao sa baba. Ano ang vulnerability natin? Yung mga taong mismo na nasa ilalim. Asan ang capacity nila? Meron po ba silang capacity to prevent yung darating na hazard sa kanila? Wala po, di po ba? So, ang ibig sabihin ng picture na ito, isang malaking disaster. Naiintindihan po? Yes. Alright. Now, what do? We prepare. At ano naman po ang ibig sabihin pag sinabi natin disaster preparedness? It's the state of readiness to contain the effects of a forecasted disastrous event to minimize loss of life, injury, and damage to property. Bakit tayo naghahanda? Siyempre, ayaw natin na magkaroon ng disaster. For example, alam natin na may parating na bagyo. Nagsabi si Pag-asa, may namumuong low pressure area dito sa atin sa Pacific Ocean. Dadaan siya, tatawagin natin siya Super Typhoon number 3 hanggang number 5 kapag dumaan siya dito sa Metro Manila. At sabi ni Pag-asa, dadaan daw siya pagdating ng alas 6 ng umaga
kinabukasan, 6 a.m. Ano po mga preparedness measures na ginagawa natin? Kayo po, ano pong ginagawa nyo kapag alam nyo may parating na malakas na bagyo? Bili ng pagkain. Di ba po naghahanda na tayo ng mga first aid kit, pagkain, tubig. Yes Bili po. ka na ng bote. Flashlight. Yes, tama po. What else? May kanya-kanya tayo ginagawa, di po ba? Bili na ng I-check na natin salbadida. yung bubong natin. Baka mamaya kailangan ng palitan yung bubong or kailangan na natin ipako. May tali na. Di po ba? Kasi alam natin na may parating na bantang panganib or hazard. Kaya tayo nagkakaroon ng preparedness para hindi tayo maapektuhan nung parating na bantang panganib. Yan po ay isa na ring preparedness measure natin o tinatawag na disaster preparedness. Mapapansin po ninyo ano ginagawa ng iba, nakatutok na sa balita, inaalam na anong oras na siya dadating. Lalo na kapag sinabi na parating na siya, nararamdaman na natin, nandiyan na yung malakas na hangin, naglilipara ng mga bubong, di po ba? Yan po ay tinatawag nating disaster preparedness. Ngayon, meron tayo tinatawag na dalawang type or two types or klase ng hazard. Pag sinabi natin hazard, natural or human-induced. Pag sinabi natural, gawang kalikasan. Ano po ba yung mga yan? Flood, earthquake, volcanic eruption, typhoon, tsunami, landslide, La Nina, El Nino. Yan. Pag gawang kalikasan, hindi natin mapipigilan yan. Darating at darating yan. Pag sinabi naman natin human-induced, gawa ng tao. Siyempre, di ba pwede gawa ng hayop, di ba? Pag sinabi natin human-induced, most probably error ng tao ito. Unless sinadya. What are those? Terrorism, civil strife, pollution, industrial accidents, fire incidents, transportation accidents, and red tide. So lahat po ito ay mga hazard. Hindi lang po ito, no? Napakarami pa ng mga hazard sa paligid Nakita ko natin. naman po sa Ito po ay mga examples Kumain na ng po. tako. Madidistinguish lang natin siya Ito pala kung yun. siya ay part na ng Favorite ko natural yung hazard tako. Ang or daming human-induced kumain. hazard. Ang And dami silang FYI lang po, hospital. no, wala po tayong tinatawag Nakita ko na yung namatay. natural Favorite ko yung disaster. tako. Okay? There's no such thing as natural Di pa naman ako disaster. narinig. Natural hazard po Summer kasi na maaaring mag-lead to a disaster. Naiintindihan po ako? Opo. Thank you. Next. Yan. Let's go to the real topic itself. Bakit po ba tayo nakakaramdam ng mga pagyanig? Dahil po sa ating geographic location. Ang Pilipinas po ay nasa loob ng Pacific Ring of Fire. Sino po hindi nakakaalam nun? Lahat naman po ito no, napag-aralan natin kahit pa nung nasa school tayo, no? So this is just a review. Pag sinabi po natin, Pacific Ring of Fire, nandito po lahat po ng mga paggalaw ng lupa sa ilalim po, sa nating mundo. Yan. And this is also the reason why we are experiencing at least 20 earthquakes every day. Alam po ba natin yan? Dami po. At least 20 earthquakes po ang nangyayari sa Pilipinas. You will check the website of PHOX. Mapapansin niyo po yan. Almost every hour, may data po silang nakokolekt. Hindi lang po natin sila nararamdaman dahil iba-ibang part po siya ng Pilipinas. Like po yung nangyari po sa General Santos, sa Sarangani, hindi po natin siya naramdaman. Pero napakalakas ng naging epekto niya. And before that, marami pa po mga movements ang nangyayari sa Pilipinas every day. And also, based on record, we are experiencing at least 100 to 200 earthquakes every year. And based on records, 90 has already been destructive for the past 400 years. At nakaramdam na rin po tayo or naka-experience na rin po tayo
tayo ng tsunamis. Yan. Now, let's define first. What is earthquake? Ano ba pag sinabi natin earthquake or lindol? It's a weak to violent shaking of the ground produced by the sudden movement of rock materials below the Earth's surface along plate boundaries. Anong ibig sabihin? Paggalaw ng lupa. Mahina man yan o malakas. Question. Ang earthquake po ba ay nakamamatay? Yes or no? Yes po. Sino po nagsasabing yes? Taas po ang kamay. Pag nadaganan ka ng mga Nakakamatay ang building. earthquake. Sino po nagsasabi na no? Hindi nakakamatay ang earthquake. Taas po ang kamay. Pag bumuka yung lupa. Hindi tumaas. Who else? Hindi mo naman malakas ang loob. Yan. Meron po nagtaas ng kamay sa atin dito. Parang pag nadaganan Yung ka, iba po, bubuka yung lupa. bahala na. Hindi nakakamatay yung earthquake. Again, I will ask, sino po ang nagsasabi dito na ang earthquake ay nakamamatay? Taas po ang kamay. Yan, Mahihina. marami na. Sino po ang nagsasabi na ang earthquake ay hindi nakamamatay? Ayun, dumami-dami na din. Yes. Now, let's ask first. Going back to the definition. Pag sinabi natin lindol, movement siya, di ba? Paggalaw ng lupa, weak to violent shaking of the ground. Let's just pause on that. So, ibig sabihin, Nakamatay kapag kasi doon gumalaw yung ang paano. lupa ngayon ay lumilindol. Di po ba? Mamamatay po ba ako kapag gumalaw ang lupa ngayon? Hindi. Bakit po? Dinuduyan. Yes, exactly. Palakpakan naman natin si Ma'am Lakas ang tawag ni Ma'am. Yes, that's exactly correct. Paggalaw lang po siya ng lupa. Hindi po nakamamatay ang earthquake. Ano po ang nakakamatay? Yung madadaganan ka ng building. Yung epekto niya. Bakit? Example. Nakita ko yung Jollibee bumagsak. Nakita mo? Saan anong gagawin ko? Magtatago ako. Di po ba? Gagawin ko yung dog cover room. Kasi alam ko na maaaring may mga bumagsak na debris. Or kahit natumakbo ko, hindi ako makakatakbo ng maayos. Matutumbalan din ako, masusugatan pa ako pag natisod ako. Di po ba? Pero, after po niyon, mamamatay po ba kagad ako? Unless na ako ay nabagsakan ng malaking speaker dito or ng mga malaking ilaw or lights dito. Yan. Maaari akong masugatan or worse, mamatay. Pero kapag sinabi natin earthquake, it's the movement itself pa lang. So, ibig sabihin, hindi po siya nakamamatay. Naiintindihan po ba ako? Opo. Naiintindihan po ba ako yung sa taas? Opo. Alright. Now, dalawang klase daw po ang earthquake, tectonic and volcanic. Paano natin malalaman yan? Pag sinabi tectonic, produced by sudden movement along faults and plate boundaries. So, ibig sabihin, ang cause ng tectonic ay paggalaw ng fault line. Pag sinabi natin volcanic, produced by movement of magma and gas beneath volcanoes. So, ibig sabihin, pagsabog ng bulkan. Paano natin ma-distinguish yan? Yung sa Sarangani po, sa tingin niyo po, ano po siya? Tectonic or volcanic? Parang vulkan. Tectonic. Meron po bang vulkan sa part ng General Santos? Wala na. Wala po, di po ba? So, ibig sabihin, yung kanya pong epicenter ay sa dagat, sa ilalim po ng lupa. And yan po ay Hindi ko alam kung saan siya umikot ako. Lalabas ba? Palabas mo, kapag lumindol po sa Lalabas. part ng Kala ko nasa Tagaytay, loob ng cinema. ano po siya? Kanan ka lang, tas Bakit po? may nakano dito sa Yes, may exit exactly. dun, diretso ka lang sa loob. Taal Volcano. Pag dito po sa Parañaque, epicenter, lumindol, ano po siya? Tectonic. Bakit po? Kagaya po ng sinabi ni Miss Dara kanina, meron po tayong binabantayan na
West Valley Fault. Naiintindihan na po? Okay. Now, you will notice may picture po tayo dito. Ito po ay example ng ground rupture na nangyari sa may part po ng Bohol Tumatambay doon. ng 2013 magnitude 7.2. Nakita niyo po, no, province area po sa Bohol. Pero kung mapapansin po ninyo sa picture, gaano po mataas yung mga tao? Mas mataas pa sa height ng tao ang tinaas ng lupa. And that is 7.2. Tumaas. Saka kung mapapansin po ninyo, no, marami pong mga lumabas na video. Mapapansin po ninyo yung mga ibang kalsada po sa may part po ng Mindanao. Ito Pumanik. Na Gumanik. bukasan po siya. Yun po ang tinatawag na ground rupture. Ground rupture. Next. Ground rupture. Based on the pictures, 2003, 6.2 Masbate earthquake. Nag-crack lang po ang lupa niya, but it's 6.2 magnitude. Nasa gitna po, 1994, 7.1 Mindoro earthquake. Kung mapapansin po ninyo, yung bahay po, nahati sa gitna. Nahati sa And gitna. in the last picture, and that's swing. Medyo matibay-tibay pa yung bahay. Nahati lang. Ayan. In the last picture, ito po ay 7.8 magnitude noong 1990 Luzon earthquake. Yan. So, based on the record, ito po ang pangalawang nangyari sa Mindanao is one of the pinakamalakas ulit na earthquake sa ating pong record sa Pilipinas. Ang last po na 7.8 ay 1990 pa. Sino po ba mga nakaabot nito? Wala pa pinapagawa. Maglalabas ang edad natin kapag nagkakaroon. Ako hindi ko matandaan. 1990. Yan. Actually, buhay na po ako nito. Ako din buhay na niya. 52 na ako eh. Ano ba? Hindi ko. Hindi nga. Naabutan ka nga yun. Naniwala. Naiina. Tsaka hindi ko na Kaya ka na nga. Paglapas mo kanan ka lang. Now, there's another Kunting lakad question lang. here. Can earthquake be predicted? No. Bakit yung muna sabi mo? Ano daw? Kung napipredict ba yung earthquake? Hindi. Yes, very good si Mama, no? Napakaganda po ng kanyang sagot. Again, pag sinabi po natin earthquake, hindi natin mapipredict kung kailan siya mangyayari. Wala po tayo, palapakan naman natin ulit si Ma'am sa kanyang actively participating. Di po ba? So, ibig sabihin po, na-encourage po siya sa atin. Bumaba yung Alam mga po niya, guys ngayon napaka-importante po ng topic natin today. Again, Sayang kasi earthquake cannot be predicted. Pag lumabas ako, hindi ko maano lahat. We don't have the technology yet para po malaman Labas natin ako sa scanner. kung mangyayari na Tumayo. ang lindol. But, what we Magsasalita ako, have excuse is po. the capacity to know its location, its magnitude, and its effect. Bakit? Meron po tayong technology na basahin yung nakatingin sa'yo galaw. lahat. And what Baka are makatingin those? sa'yo lahat. Yun po na tawag nating seismograph and intensity meter scale. Kapag seismograph, siya po ang bumabasa ng magnitude. Gaano kalakas yung binibigay niya galing mismo sa ilalim ng lupa. And kapag magnitude po, ito lang po tatandaan natin, binabasa siya numerically. Ibig sabihin by numbers at meron po siyang period. Like 6.3, 7.0, and 3.8. While si intensity, siya ay binabasa ng intensity meter scale at maaari siyang mag-iba depende sa kung saang lugar ka na mararamdaman mo ang epekto ni magnitude. At ang intensity,
yan ang lakas na nararamdaman natin. Binabasa siya using Roman numerals. So, intensity 1 up to X lang po tayo, or intensity 10. Nagigets po ba yung pagkakaiba? Yes po. Naintindihan po ba natin? Yes. Again, huwag po tayong malito sa magnitude. Ang magnitude po yung mismong lakas na binuga galing sa ilalim ng lupa. At yan po ay nanggaling sa epicenter lang niya. Ang intensity, yun yung lakas na naramdaman natin mula dun sa source. So, ibig sabihin, kapag lumalayo, maaaring humihina na din siya. Depende sa lugar natin. For example, lumindong sa Tagaytay, umabot hanggang Parañaque. Ang epicenter niya sa Tagaytay. Ang kanyang magnitude nag-iisa lang. Let's say 7.5. Pagdating sa Parañaque, yung intensity niya mag-iiba na. Kasi hindi na siya ganun kalakas. Maaaring dun sa Tagaytay, ang kanyang magnitude 7.5, ang intensity niya umabot ng intensity 8. Pero pagdating dito sa Parañaque, magiging intensity 5 or 4 na lang siya. Pero isa lang yung magnitude. Nagigets po ba yung pagkakaiba? Okay, thank you po. Yan, ito po yung sinasabi natin intensity meter scale from 1 up to 10. Kapag tayo pa ay dumating sa intensity 5, malakas na po yan. So, ibig sabihin, yung mga taong natutulog, gigisingin na siya, inaalin na siya. Ganun po siya kalakas. Earthquake hazards. Ibig sabihin po, kapag nagkaroon ng lindol, may kasama siyang dagdag na batang panganib pa. And those are, yes, alam na natin, ground rupture. 27. Next, we have the possibility of tsunami and ground shaking. What else? Landslide, liquefaction, and fire. Tandaan po natin ha, kapag nagkaroon po ng lindol, kasunod po niyan possible sunog. Bakit po? Lalo na po dito sa atin sa city, kapag gumalaw po yung mga electrical wires po natin, lalo na yung mga poste, magpuputukan po yan, kasunod po ng talaga ay sunog. Yan. Tsunami incidents, meron na po tayong record since 1976, 1992, and 1994. So far, wala pa naman po tayo na-record beyond that. Now, kung mapapansin po ninyo dito sa kabila, meron tayong tsunami hazard map. Ito po ay hazard map ng Parañaque na meron pong shaded na kulay pula. Yung shaded na pula, yan po yung ating mga barangay coastal areas na maaapektuhan pag nagkaroon po ng tsunami. Kasama po tayo dyan. Sino-sino po ba yung mga yan? Baclaran, Tambo, Dundalo, La Huerta, San Dionisio. Yan. Tayo po ay part ng Tambo. Di po ba? Yan. So, ibig sabihin, tayo po ay prone sa tsunami kapag nagkaroon po ng malakas na lindol. Ngayon, gaano po siya kalakas? Sabi daw po dito, magnitude 8.3 at least. Grabe, mas malakas pa yan. Ang earthquake po saan manggagaling? Sa Manila Trench. Alam niyo po ba kung saan located ang Manila Trench? Dito po sa may bayside po natin. Diyan po siya. Actually, based on record, hindi pa naman po gumagalaw si Manila Trench. So, ibig sabihin, siya po ay fault line sa ilalim ng dagat. Hindi pa po siya gumagalaw, but we are already experiencing movement, sabi daw po. So, binabatayan po siya na kapag gumalaw siya, tayo po ay may estimated more or less 1 hour to save ourselves. Sa tingin niyo po ba, okay lang yung 1 hour? Matagal na Kulang? yan. Or eksakto lang? Parang sakto lang. Ayun, kulang pa Depende yun. po, no? Nasa sa inyo po yan kung gaano Kulang po yan, tayo 1 hour? kahanda.
Now again, Tatakbo. paano natin malalaman na Bibiyahe ka kapag may pa. parating na tsunami? Paano Kapag kung, ang magnitude ng lindol diba? ay umabot Yung tsunami, at hindi mo least masabi, ang bilis-bilis ng 8.3. At dito siya manggagaling sa Manila Trench. Paano niyo malalaman gaano kalakas ang 8.3? Remember what happened to Sarangani or sa Mindanao. That is 7.8. So, ibig sabihin, may possibility na mas marami pang masisira sa paligid dahil mas malakas pa doon. Maaaring 8.0. Basta sa ganun kalakas, ibig sabihin ang kasunod nun ay tsunami. Kaya nga po, di ba, naglabas din si PBOX ng tsunami warning alert at kinancel din nila. Bakit? Yung tsunami po, hindi Kita mo? umabot sa Pilipinas. Or umabot siya ng Malaysia or Indonesia. Pero ang tissue ko, may tissue ko. yung earthquake po, epicenter niya ay dito sa Sarap ng Mindanao. pakiramdam. Pero umabot po yung kanyang intensity hanggang ibang bansa. Dahil po sa magnitude niya. Paano naman natin malalaman kung gaano kataas? Kapag Thank you sa ang paghawak. tumama sa oras ng high Pupost ko tide, sa YouTube kasi to. 5.5 meters ang taas. Para ma-aware. Kapag tumama sa oras ng low tide, 3.5 meters naman. Hindi nga lang, Again, kagaya ng sinabi ko kanina, paano ko malalaman gaano kataas? Sabi nga po, di ba, pag nag-evacuate ka, vertical evacuation, aakyat ka sa taas, at least 4 meters pataas. Isipin nyo lang po kung gaano kataas ang mga footbridge natin sa kalsada. Ganun po at least dapat kataas. Naiintindihan po? Yes po. Alright. Yan. Paano naman natin sila mabibigyan ng warning? Meron po tayo tinatawag na Tsunami Early Warning System. Ito po ay located sa mga barangays po na nabanggit ko kanina. Meron pong alert na ibibigay sa atin. Ano pa? Sino po yung mga friends ni NDRRMC dito? Yung mga nakaregister ang numbers. Nakaka-receive po tayo, di po ba? Pag nagkaroon po ng, yung hindi naman natin friend, tapos biglang ang ingay-ingay ng phone natin, tapos hindi natin alam po paano natin papatayin. Yan. Makaka-receive din po tayo ng warning as long as registered po yung ating numbers sa ating telecommunications company. Makaka-receive po tayo ng notification yan. Tandaan po natin kapag naka-receive po tayo ng notification from NDRRMC, basahin po muna natin. Bakit? Hindi po siya nagsisave sa ating inbox. Ito po ay notification lang. So, basahin po muna natin bago po natin siya i-swipe or i-disregard. Okay lang po ba yun? Yes po. Okay po. Now, going back to the early warning system ng mga barangay. Kung mapapansin Nakita mo niyo, may pala mga nagbibideo parang ko, may mga- speaker. Ito po ay located sa mga designated areas ng bawat susunod na barangay natin. Some of them are sa taas po ng mga barangay May halls. mumulong sa tabi niya. Kapag ka nagkaroon po ng tsunami warning or tsunami threat, tutunog Kanina po ko ba yan. na una So that is already another alert warning po kasama siya. natin para magkaroon ng tsunami evacuation. Naiintindihan po? Sino po ba dito mga taga-barangay San Dionisio, Dongalo, Tambo, Baclaran, Loensa? Wala po? Ayun si ma'am. Yan. Si ma'am. Yan. Be aware po tayo. Ito po ay makakasave po hindi lang po ng ating sarili pero ng ating po mismo Cellphone mo nakakabit. pamilya sa loob ng bahay. Bakit? Mawawarningan po natin sila. Kung halimbawa tayo po ay nandito sa trabaho at nagkaroon po tayo ng tsunami warning alert or after po ng malakas na lindol, mabibigyan po natin sila ng warning sa parating na tsunami. Alright. Now, going now to the big one. Sino pong nakakilala kay the big one? Again, ito po yung binanggit kanina ni Ma'am Dara or ni Miss Dara. Siya po ay ang mahabang
fault line na tinatawag po natin West Valley Fault. West Valley. Saan po ba siya nag-uumpisa at saan siya natatapos? West Valley Fault. Ito po ay nagmumula Bulacan sa norte ng Pilipinas or NCR, pababa po hanggang Laguna. Isa po siyang mahabang fault line. So lahat po ng dadaanan niya mula Bulacan, Quezon City, Taguig, ano pa po ba? Makati, Parañaque, Las Piñas, Cavite, Laguna. Lahat po yan na nadadaanan ni West Valley Fault ay makakaramdam ng pagyanig kapag gumalaw na po si The Big One. Yan. Now, pag sinabi po natin West Valley Fault, it's formerly known as the Marikina Valley Fault System. 90 kilometers long, and again, galing siya yan, yung kulay-pula na linya po, mula sa taas hanggang sa baba. West Valley Fault moved 4 times already in the past 1,400 years, with a movement interval of 400 years. And the last major earthquake from West Valley Fault was 1658. So let's do the math. Again, sabi po dito, si West Valley Fault ay gumalaw na 4 times for the past 1,400 years with a movement interval of 400 years. Now, let's check, kailan siya uling gagalaw? 1658 was the last movement. Let's add another 400 years to that. Ano pong year sa tingin ninyo? 2058. Anong year po tayo ngayon? 2026. So, ilang years pa po ang natitira? More or less 30 years. And that's also the reason why nakakaramdam na tayo ng paggalaw ng lupa. Again, going back po sa lecture natin, hindi natin napipredict kung kailan siya gagalaw or kailan gumagalaw ang earthquake. So this is based on record, 4 times movement in the past 1400 years, and last major movement 1658. Now it's up to you. How will you prepare yourselves, your friends, your families, and your loved ones? Nasaan po ba tayo nito? Sa tingin ninyo, more or less 30 years from now, baka po makaka-receive na dedo na daw sila. Di po ba? Hindi natin alam kung kailan tayo makakaranas ng lindol. But this is based on sa pag-aaral. At maaaring hindi lang si West Valley Fault. Marami tayong fault line sa buong Pilipinas. And isa na po yan nangyari sa Mindanao. So, ibig sabihin, marami po tayong fault line na maaari na magsipag-gising ngayon pa lang. At kailangan po natin siyang paghandaan mismo sa sarili natin. Naiintindihan po ba ako? Yan. Ano po yung mga preparedness na gagawin natin during, before, and after? First, napaka-importante po magplano. Plan. Kayo po ba, meron po ba kayong mga evacuation plan or earthquake plan? Yes, that's very good. Yun po yung nakakapala po natin. Kasi po, kapag nagkaroon na po mismo ng ito, lahat na talaga na magpapanik at magpapanik. Nasa sa inyo po yun, paano po ninyo i-control ang crowd. Especially po kapag dito po nangyari sa business hours during all hours. Kapag na nakaramdam po niyan, unang-una po iisipin natin is crowd control. Kasi lahat po yan talaga is maa-alarma. And then tayo po dapat, based on sa mga lectures natin, mararamdaman na natin gano'n siya kalakas. Gano'n kalakas yung magnitude niya. Meron po ba kalakas na tsunami threat or wala? At paano po natin dito ang ating mga employees at yung ating mga visitors or mall goers. So you need to make sure kaya po tayo
tayo nandito ngayon? Bakit po nagkaroon ng ganitong situation? Hindi po tayo sasali sa panig nila. Naiintindihan po ba? Kayo po ang magkocontrol niyan dahil kayo po ang magkakaroon ng responsibility sa kanila. Excuse me. Kapag ganyan pong sitwasyon, lalo na po halimbawa sa store po natin, alam po natin dapat yung mga uunahin natin at mga ipa-prioritize natin. Naiintindihan po ba ako? And alam po natin kung ano ang ating mga hazards. Yan. Now, in planning, you need to know the earthquake hazards in your area. So, kapag lumigon, alamin mo na ano yung mga kasunod na hazards or bantang panganiban niya. Evaluate the structural soundness of your building, strengthen if necessary. Now, in preparing or prepare, strap or bolt heavy furniture cabinets to the walls, check stability of hanging objects like ceiling fans and chandeliers. Lalo na po yung mga stores po natin, kapag meron po tayong mga chandeliers or hanging objects, importante po yan, i-check natin na kapag nagkaroon po ng movement or ground shaking, gano'n po ba siya katibay. Next, breakable items, harmful chemicals, and flammable materials should be stored properly in the lowermost secure shelves. Ibig sabihin, lahat po ng flammable at breakable dapat po nasa ilalim. Always turn off your gas tanks when not in use. Yan, importante po ito, no? Especially sa mga bahay natin. Prepare a handy emergency supply kit with enough for the family for 72 hours. Now, this is applicable hindi lang po for family, for everyone po. Bakit? Kapag nagkaroon po ng disaster, kanya-kanya po tayo. Bakit po 72 hours? Later, sabihin ko po yan. Next, familiarize. Know the exit routes, fire extinguishers, first aid kits, alarms, and communication facilities located. Learn how to use them beforehand. Yeah. This familiarization is also part of our safety briefing. If you will notice po, kahit alam po namin na karamihan po sa inyo marunong nang gumamit ng fire extinguisher, we still need to demonstrate and teach it. Bakit po? Kasi meron po dyan nahihiya lang, hindi naman talaga alam na paano gamitin. We need to make sure everybody is well-oriented. And, kung mapapansin niyo kahit saan po kayo magpunta, may mga fire extinguishers na nakasabit sa lahat ng pader o dingding. Like for this one, the question is, kapag nagkaroon ng sunog, hindi mo alam gamitin, mawawalan siya ng silbi. Kasi hindi mo alam kung paano siya gagamitin. Naiintindihan po ba? Okay. And lastly, conduct and participate in regular earthquake drills. Yan, napaka-importante po nito. Especially po, kasi iba po ang mga drills na ginagawa po natin kapag tayo po ay nasa ibang lugar. Iba ang drill kapag nasa mall, iba ang drill kapag nasa bahay, iba ang drill kapag nasa schools. Bakit po? Importante po yan. Para maging systematic po tayo at hindi po tayo labo-labo pagdating sa ganitong sitwasyon. Yan. Kapag lumindol, stay calm. If you are inside a structurally sound building, stay there. Assume the dock cover and hold position. If you're outside, move to an open area. Yan. Importante po, no? Kasi ang ating pong evacuation assembly area is supposed to be open. Wala pong hazard sa paligid. Nasabi na rin po ito during driving and for tsunami alert. Now, if you're inside an old structure, take the fastest and safest way out. Do not rush to the exit. Get out calmly and orderly manner. Do not use elevators. Pag nagtitrend po ba kayo dito, ma'am? Pinapagamit niyo pa rin po ba elevator? Yes, we need to make sure and we need to inform everyone that there is an ongoing evacuation or drill.
para po alam po nila. And mas maganda po sana kung ang ating mga mall goers ay makaka-join po sa ating drill. Check yourselves and others for injuries. Now, if you are inside your homes, if you must evacuate your residence, leave a message stating where you are going. Take your survival kit, which should contain all your necessary items for your protection and comfort. Yeah. Now, this is the system that we are using pag nagkakaroon po ng drill. This is just an additional information. We have 6 phases of an earthquake drill. First, the alarm phase. Pag nag-drill po tayo, dapat systematic. So, mag-start po siya sa alarm phase. Pag nag-alarm, continuous ringing po siya for at least 1 minute. Bakit? This signifies na meron pong ground shaking. Bakit po ginagamit yung alarm? Hindi naman po tayo makakapag-produce ng ground shaking, di po ba? During the drill. So, ibig sabihin po, pag nag-alarm, yun na po yung ground shaking or yung mismong lindol. Alam po ba ng lahat yon? Dapat alam po ng lahat yon, especially our retailers. Kapag nagkakaroon po ng drill, at sinabing earthquake drill po ito, kapag nagkaroon po ng alarm or nag-sound yung alarm, ibig sabihin po, lumilindol na. And that is supposed to be for at least 1 minute. Bakit po? Ang earthquake po, supposedly, seconds lang siya, hindi siya aabot ng more than a minute. Kung mapapansin po ninyo, yung mga videos po na pinost po sa Facebook or TikTok, lagi lang po siya nasa 10-30 seconds the maximum. Kasi naman po, ang lindol talagang hindi maabot ng more than 1 minute. But that is a minute less of distraction. Ganun po siya katindi. Now, kapag nag-turn on yung alarm, the next phase is response phase. Ibig sabihin, you need to do the cover and hold. So, ibig sabihin, kapag nag-a-alarm, walang gumagalaw, walang nag-i-evacuate. Kapag nag-a-alarm, nagre-response phase tayo, the cover and hold. Now, kapag huminto na ang alarm, ibig sabihin, huminto na ang lindol. That's the only time we do the evacuation phase. And that's walking briskly to the evacuation area and use your arms or any hard object to cover your head while evacuating. Yan, dito po tayo perfect. Kapag nakita ko nag-drill, perfect po dito lahat nakahawak sa ulo. Do not run, do not push, and do not talk. Bakit kasama po ang do not talk kapag nag-drill? Kasi po, importante na maging systematic tayo. Lahat po may awareness sa paligid. Baka mamaya, meron palang totoong nasugatan na ipit pala talaga doon sa loob. So, kailangan ng tulong. Importante po na mabigyan siya din ng atensyon or marinig natin siya. Next phase, assembly phase. So, ibig sabihin, nag-evacuate tayo, punta tayo ngayon sa assembly area. What are we going to do? Siyempre, di ba meron po tayo mga hinahawakang na sinasabi natin kung saan division tayo, kung saan part tayo ng department, ganyan. Make sure na alam po natin yan at nandun tayo sa assembly phase. So, ibig sabihin, wala pong babalik sa loob hanggat hindi sinasabi ng safety officer na it's safe to go back. Report for any missing person to your team leader and update any development. Next, head down phase. Importante po ito. Si mostly napapansin din po namin pag nagkakaroon ng earthquake drill. Pagkatapos pong lumabas, pagdating sa evacuation area, magpipicture-picture na. Pagkatapos nun, tapos na. No, you need to make everything accountable. So, dapat alam niyo po kung ilan yung tao na nasa loob at ilan yung tao na lumabas. Meron po tayong total head count. Para malaman natin kung meron bang babalikan sa loob or wala. Naiintindihan po? Naiintindihan po ako? Okay.
And after that is the evaluation phase. Now, pag sinabi na na-headcount na lahat at lahat ay accountable, that's the time na pwede na natin i-terminate yung drill. And that's the time na pwede na tayo bumalik kapag sinabi ni safety officer, it's safe to go back inside and resume business. Now, for the evaluation phase, ito na po mangyayari yung assessment. So, ibig sabihin, meron pong nag-evaluate sa inyo at nag-check, nag-monitor, tama po ba ang ginagawa ninyong sistema during the earthquake drill itself? Kung nasusunod po ba yung 6 phases. Alright? Now, let's go to the last topic. This is the emergency supply kit. Kanina sinabi ko po, no, bakit 72 hours? Sa tingin niyo po ba, bakit kailangan 72 hours ang i-prepare natin na survival emergency kit? Pag nagkaroon po ng disaster, again, kanya-kanya po tayo. Ang tulong po darating mga ilang araw pa, especially pagdating po sa government. So, kailangan po, during those 72 hours, ilan po equals? Ilang araw po ang 72 hours? 3 days. 3 days. So, ibig sabihin po, you need to make sure that you can survive on your own during the first 3 days after a disaster. Para po, ma-make sure natin na lahat po tayo ay makaka-survive. Naiintindihan po ba? Opo. Pag nagkaroon po ng disaster at wala po tayong sarili nating supply, hindi po tayo makaka-survive. This is the reason why we're doing this, para alam po natin lahat. When a disaster comes, you need to make sure you have your own survival kit. Basic disaster supplies. A kit. First, water. Gano'ng karami? 1 gallon per person per day. Per day. So, ibig sabihin, kung ilan kayo sa bahay, dapat tag-isang tao ay 1 galon sa isang araw. Flashlight, extra batteries, mobile phones fully charged, sama na natin ang power banks, food, non-perishable, enough for 3 days. Whistle, this is for help. Lalo pag nagkaroon ng disaster, napaka-importante po ng whistle. Kasi kapag kailangan po natin humingi ng tulong, malakas po ang signal or ingay ng whistle. Hindi po tayo mamamakos. Can openers, kapag meron po tayong mga non-easy open can goods na kasama. First aid kits, radios, battery operated or portable with extra batteries, and garbage bags. Bakit kasama po ang garbage bags? This is for your own sanitation din po. Lalo kung nagkaroon po ng disaster, kanya-kanyang looting po yan. And hindi po natin masasabi kung anong panahon. Baka mamaya panahon pa lang tag-ulan. So, ibig sabihin, masisave mo mismo ang gamit mo. Lahat ng gamit mo, mismo survival kit mo, pwede mong ilagay sa loob ng garbage bag. Ang garbage bag, magagamit din po siyang warmer, especially kapag malamig ang panahon. And number 1 po, sanitation purpose. Naiintindihan po ba ako? Ano po ba mga pwede natin idagdag pa sa loob ng ating survival kit? Medicine, very good. What else? Lalo na po yung mga may maintenance. Importante po yan. What else? Yung may mga alaga pong hayop. Maglagay din po tayo ng separate na food para sa kanila. Yung mga for moms and for dads. Yan. Let me coffee na. Coffee, Okay. milk for children, bleach or iodine. Bakit kasama ang bleach and iodine? Okay. Bleach po hindi po Clorox. Iba po ang bleach and or iodine sa Clorox. Baka po kayo maglalagay po din ng chlorine at saka Clorox. Iba po yun. This is used for disinfection. For example, may maduming tubig, patakan nyo lang po siya ng
Yeah, 1 liter of dirty water, 4 drops of iodine or iodine. Set it aside for 30 minutes. It's safe as drinking water after that. That is for survival. Survival purposes po ito. That's just an additional information. White cloth for filters. High energy packed foods. And what else? Important documents. Ilagay din po natin sa ating survival kit bag or yung tinatawag natin emergency go bag. USB, hard drive, or CD. May CDs pa ba ngayon? List of emergency contact numbers. Nasa iyo pala. What else? Marami po yan. Depende po sa pangangailangan ng bawat isa sa atin. So, dapat po, as much as possible, meron po tayong kanya-kanyang survival kit bag. Good for at least 72 hours. Magamit man natin yan or hindi, at least alam natin na nandyan siya. Kapag nagkaroon ng disaster, alam natin na meron tayong magagamit. Di po ba? Yes po. Tama po ba? Tama po. Alright. Meron po bang questions? Iodine. Makabili ng iodine. Yan. That's it po, Sa no? Mercury ba yun? That is the orientation regarding earthquake preparedness. Meron po bang questions bago po tayo mag-end? Iodine tsaka bleach. Wala naman. Naantok na yung iba eh. Iba, Ano yung bleach? nag-duty pa. Alright. Well, if there's no more question, I'd like to thank everyone. Kahit ano yung tide, mga Aries, for no? listening, for taking your time, and for being with us this morning. Ingat po tayo sa ating po everyday na ginagawa trabaho. And again, my name is Zarina Zarceno. In behalf of our team in Parañaque Disaster Risk Reduction and Management Office and our local DRM officer, Dr. Chidoro Gonzalez Jr., maraming salamat po and good morning po sa lahat. Yes, tapos na siya. Palakpakan naman natin si Mr. Ina. Wait lang.